katotohanan. Saksi sa DYSP kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP labanan ang fake news. Dapat totoo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Saksi sa DYSP. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, lalawigan ng Palawan! Mga kapuso, araw po ng Martes. Ngayon po ay February 10, 2026. Mga kapuso, muli niyo po kaming samahan hanggang alas 10 ng umaga sa ating pong mga balita, sa ating pong mga talakayan dito pa rin sa programang Saksi sa DYSP. Makakasama natin Super Wilmar Abreya, ganun din Super Lolito Suiza, at mamaya-maya ng konti ating hepe ng Technical Department, Chief Bembe Bendanillo. At syempre ako naman ang inyong kapuso, ang inyo pong saksi dito sa DYSP, Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Ay, thank you very much muna kay Super Rodel sa paghalili sa atin ng ilang araw dito po sa programang Saksi sa Super Radyo Palawan. Kumusta po kayo mga kapuso? Medyo malamig na naman, ano? Yung pong panahon. Kahapon ang lakas ng hangin. At may mga kasamang mga pag-ulan. Yan po sa Rojas, ilang mga lugar. Rojas, Nara. No? Yan po sa bayan ng Nara, ilang mga lugar. Yung pong binaha. Dahil linggo kami pabalik dito sa Puerto. Linggo ng hapon, linggo ng gabi. Galing tayo dyan sa pagbubukas ng Palarong Panlalawigan 2026 sa Batarasa. Talagang napakalakas ng ulan. No? Bagamat hindi siya tuloy-tuloy, maya't maya yung pong pagbuhos ng malakas, putol-putol from Brooks Point hanggang dito sa may Aborla na lang. Halos tumigil yung ulan nung linggo ng gabi. Ating gabi na kami nakarating dito sa Puerto. Kaya hanggang kahapon, hanggang kinabukasan, may mga pag-ulan pa rin dyan sa South. Kaya nga nag-cancela ng pasok yung Brooks Point, Española at yung Nara. May mga bahaing lugar dyan na talagang konting ulan lang, no? Ay tumataas na po ang level ng tubig. Ito rin yung mga panahon na nung nakarang taon, di ba? Yung ating lungsod ay nakaranas ng matinding pagbaha. Kahapon, anniversary niya. Oo. Nag-anniversary kahapon. Saksi sa DYSP. Baha na yon ay tumagal ng halos
Kulang-kulang mga 1 buwan. Yun dyan sa Westcom. Dito sa may San Manuel. At doon sa may Bangkaw-Bangkaw area. Dahil sa share line lang po yan, ha? Salubungan ng mainit at malamig na hangin. Mga kapuso at yung amihan. Yung pong mga bumibiyahe sa ating pong karagatan, iba yung ingat po mga kapuso dyan sa Apurawan. Kahapon, mabuti na lang na iligtas si Manong Mangingisda. Saksi sa DYSP. At sana ngayon pong araw ay gumanda na yung panahon, lalo na dyan po sa Southern Palawan, sa may Batarasak sa kung saan ay ginaganap. Ito pong Palarong Panlalawigan 2026. Oo. At makapagpatuloy yung pong mga event dyan po sa Batarasa Sports Complex. Ito yung provincial meet na sana ay nakaschedule noong pong November 2025, kaya yung mga tarpaulin doon, yung iba 2025, 2026, hindi mo na malaman. Ano ba, Palarong Panlalawigan 2025, 2026. No? 2025, natuloy na lamang noong 2026. Ngayon po. Kaya yon. At maganda yung pong pag-host ng Batarasa dahil halos kumpleto na yung kanilang sports complex, Super Wilmar. Nandoon na lahat, swimming pool, basketball court, yung track and field, lahat ng mga events halos nandoon lang sa palibot ng kanilang Batarasa Sports Complex. Kaya nga humihirit yung LGU na sana daw next year doon ulit yung provincial meet. Dahil ngayong taon ay gagawin ng tartan yung kanilang oval, yung kanilang track and field. So mas gaganda na yung pasilidad ng Batarasa. Ewan lang natin, baka yung Palarong Memaropa, malay nyo, no? Susunod, Batarasa na ulit, mga kapuso. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Good luck po sa ating mga manlalaro, mga atletang Palawenyo mula po sa iba't ibang mga munisipyo. Kompleto, 23 municipalities. Ito yatang kauna-unahan. First time na mabuo. Lahat ng munisipyo ay makapagpadala ng delegasyon. Yung Kalayaan, nakapangatlong taon na yung sumasali. Kung hindi ako nagkakamali, parami na ng parami yung kanilang mga atleta, ha? Dati pa isa, dalawa lang eh. Ngayon, nakakabuo na sila ng team. Papamigay nyo pa? Saksi sa DY. I-give up nyo pa? Kakalungkot lang, mga kapuso, sa mismo pa nating mga mambabatas. Nagmumula itong mga ganitong statement. Pero tinatanggi niya, na sinabi niya raw yun. Ay, record eh. Ha? Mr. Senator, sir. May record na po. Kahit ipabura pa yan sa record ng Senado. May record na yung mga media sa inyo pong sinabi. Tapos ngayon, nangahamon ng friendly debate daw. Kumasa na si Justice Carpio. Friendly debate daw eh. Saksi sa DYSP. Alas 8:24 ng umaga. Maganda, palit na lang natin si Vice Mayor Maurice Philip Albaida kay Senator eh. Parang mas okay pa yon, ha? Ngayon lang kasi ako ulit nakabiyahe sa South.
nais nating pasalamatan at bigyan ng komendasyon kung kanino mang project magmula doon sa Batarasa. Although hindi naman talagang tuloy-tuloy, pero malaking porsyento na hanggang dito sa may bayan ng Nara. Maliwanag na. Kapag bumiyahe ka ng gabi, hindi na nakakatakot. Dati-rate, nakakatakot bumiyahe dyan eh. Dahil sa madilim, ilan pa lang yung mga poste na may mga ilaw o yung mga poste sa tabing kalsada na maliwanag yung dadaanan. Pero ngayon, from Batarasa to Brooks Point, maikli lang din yan, no? May mga portion na talagang nilagyan ng mga solar lights or street lights. Then Brooks Point, hanggang makalabas ka ng makarating ka ng Soproño Española, ganun din. Española to Abu-Abu at Abu-Abu to mismong bayan ng Nara. O hindi ka na, kahit siguro gabi ka na umalis dito ng Puerto or galing dyan ng South, hindi na masyadong nakakakaba o nakakatakot. Kitang-kita mo na yung daan, yung mga dinadaanan ninyo. So thank you kung yan man ay efforts ng bawat mga LGUs natin or ng national government through DPWH or through our representatives. Thank you very much. Sana sa Norte gawing ganyan na rin. Sa Norte nagsisimula na rin pero mahaba pa, no? Malayo pa yung development ng pailaw kumpara dito sa may bahaging south ng ating lalawigan. Si Chris Radam Liaban, maulang morning daw dito sa Agutaya. Maulan sa inyo dyan. Muyang damal-damal ha. Agutaya, Palawan. Ma'am Evelyn Paduga Dator, good morning. Kaya nung biniyahe namin ni Nina June, yung Brooks Point to Puerto, saglit na lang. Oo. Kahit na maulan, maganda yung sitwasyon maliwanag, no? Hindi masyadong delikado. Baptisma Art, good morning din. Salamat sa inyong pakikinig. Alas 8:28 na po ng umaga, ating pong pagbabalik, ating pong mga balita at mga talakayan dito po sa programang Saksi sa DYSP. SP. Mga kapuso, ito, tamang-tama ito, umuulan-ulan, Diyan sa bahaging sur ng ating pong lalawigan, maidulog lang natin. Kayang-kaya ito ng ating mga kapuso sa National Irrigation Administration, Palawan. Mga kapuso, itong inilapit sa atin ng mga taga Purok Maunlad. Itong 81 Purok Maunlad, Barangay Plaridel, Aborlan, Palawan. Kasi daw medyo maliit yung pong culvert at water irrigation nila doon sa area. At kapag umuulan, bumabaha, nag-overflow yung pong tubig. At ayon doon sa mga residente, may nakapagsabi daw na may budget na rin ito, para ayusin. Okay. So alamin natin mga kapuso kung ito'y alam na, nakarating na rin sa kalamesan itong si Engineer Armando Flores ng NIA Palawan. Engineer, sir, magandang umaga muna. Si June Fred po ito sa GMA Palawan. Okay. Okay, sir. Okay, magandang umaga po sa ating lahat, lalo po sa ating mga constituents po dyan sa Plaridel. Opo. Sir, itong, alam ko, maliit na concern lang at kayang-kayang tugunan ang inyo pong tanggapan. Dito raw sa may Purok Maunlad, Barangay Plaridel,
mukhang napaliit yung nailagay na culvert at doon sa ating irrigation kaya't sa tuwing umuulan bumabaha doon sa area, hindi na-accommodate lahat noong pong irrigation. May idea kayo dito sa problemang ito, engineer, sir? Yes sir, yun napag-usapan namin sa meeting yan. So ngayon, in-advise na po na yung aking operations section head para maglagay po ng another rows of pipe para dalawa na po silang dadaanan ng tubig. Ay kaya po pinapamadali ko nga po kahit po tag-araw ngayon may lagay na po para naka-prepare na po sa tagulan. Kaya asahan po rin baka next week magpapadala na po ako ng bako diyan and then install na po yung isang another rows of pipe para dalawa na po yung dadaanan ng tubig diyan. So gagawin nating dalawa imbis na lakihan yung existing, maglalagay na lang tayo ng panibago, engineer, sir. Yes sir, kasi po may available po kaming RC pipe. Yun po yung ilalagay namin para maging dalawa pong rows ng RC pipe para doon po sa dadaanan ng tubig. At saka advice ko na rin po sa aming water tender na puntahan po yan kasi po nung nakaraan daw, sinasabi na aking tao na yung po ay naano ng dayami po ay nabarahan po yan. Kaya medyo tumaas po yung tubig. Kaya ang advice ko ngayon, pagka lumalaki ang tubig, puntahan po kaagad yan para yung mga bara po dyan sa mga RC pipe, malinis po kaagad. So, at least ito, maglalagay tayo ng panibagong daanan ng tubig. May mga madadaanan nito na posibleng makinabang din po ng mga basakan, mga area dyan sa Barangay Plaridel. Ganun ba yun? Yes, sir. Opo. Parang i-check po natin medyo po. Baka ako next week, punta rin po ako dyan para makita ko po mismo yung area. Yun. Oo. Sige po at harinawa, nasagot na at yung mga nagpadala nitong concern na ito, abang-abangan nyo lang dyan yung tropa ng NIA Palawan at gagawin na po. Engineer, update lang tayo kasi umuulan-ulan dyan sa South. May mga apektadong mga projects po ba tayo sa ngayon sa NIA? Yung ating mga irrigation, kumusta po? Ay sa ngayon po sir, magpapaikot po ako ng aking mga tao para tingnan ko po kung may mga affected areas po saka mga structures. Ay yun po naman immediate namin nire-report sa aming regional office para malaman po nila. Ganun po. Yung malaki-laking problema dyan, sir, sa Naran. Ako, inabutan na naman ng ulan. Kumusta, sir? Yung inaabang-abangan natin na gumanda ang panahon para matakpan na po yung nagka-problemang parte ng irrigation, engineer, sir. Yes, sir. Ngayon po, nabuhusan na po yung conduit. Nagpapasalamat nga po ako at medyo umuulan-ulan. Kaya ngayon po, nilalamnan na po natin ang tubig yung ating reservoir para umangat na po yung tubig at baka sakali magamit na rin po natin mga magsaka. Ayun, okay na po pala. Natabunan, nabuhusan na yung conduit. Sir. Ay, nabuhusan na po last week at tamang-tama, ngayon nag-uulan. Nag-iipon na tayo tubig. Tinanong ko naman na aking resident engineer, okay naman po yung curing niya. So, ayun, naglalagay na po kami ng tubig. So, pupunuin yon bago natin buksan na ulit, engineer, o parang testing pa lang? Testing pa lang yon. Ay, sa tingin ko, okay na po. So, papunuin natin hanggang sa may maximum level niya. And then kung halimbawa for lang naman, for testing lang naman, at kung sakaling okay na ay di request for turn of inauguration para totally magamit po ng ating mga magsasaka. Ayun, sige po. Salamat ng marami sa inyo dyan sa NIA Palawan, Engineer Armando Flores, sir. Good morning. Ay sige po, kung ano man po, kasi lahat po ng katanungan niya po, yan po sa akin, kami na may willing na sumagot po kung ano man yun po yung mga problema natin. Opo. So, thank you very much po. Thank you. So, yun na lang, sir, yung sa Plaridel, by next week, asap yes, naman. Next week po, gagawin na po natin action yan. Opo. Thank you, sir. Good morning ulit. Thanks. Ang hepe ng NIA Palawan, si Engineer Armando Flores. So next week, antay-antay lang yung purok maunlad dyan sa Plaridel, Aborlan. Palalagyan ng panibagong kanal sa halip na palawakin or bungkalin pa yung existing na maliit.
lalagay daw ng isa pa. Para dalawa. At yung mga magsasaka natin, yung ipa or yung dayami pala. Dayami. Lagay nyo rin sa maayos na lalagyan pag kayo'y natapos ng mag-ani. No? At wag doon sa makakabara sa ating mga irrigation. So ang tendency niyan, babahain talaga yung inyong mga areas. No? Dahil aapaw, hindi kakayanin ng ating irrigation kapag bumara na yung pong mga dayami na yan doon sa ating mga kanal. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Alaxan Extra. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Saksi sa DYSP. Alas 8:45 kay Ma'am Rosemary Pareha Carmen. Good morning sa inyo dyan sa Tondo. Si Kap ba ito? Helen Saavedra. Good morning. At si Nelsa Saavedra Dagot. Morning from Lassie Siquijor. At si Ronald De La Torre. Happy birthday daw kay Bricks Holguin. Ma'am Eve Alabado Peñaflor, good morning din po sa inyo. Baptisma Art, good morning din. Sunod na natin. Update lang ito. Update lang sa paglalagay muli ng mga nasirang poste ng Bagyong Tino diyan sa isla ng Bisukay, diyan sa Cuyo, Palawan. Mabuti na lang si Basyang hindi na natuloy, Dahil makakadagdag pa ito, makakapagpabagal pa ng trabaho kung sakali si Basyang. Mabuti na lang nung patawid na siya ng Visayas. Hindi niya na kinaya yung mga tikal doon. Hindi na siya naka-experience ng burit naman dito sa Palawan area. Ha, Basyang? Doon pa lang, surrender na siya. Hindi niya kinaya. Ito, nasa linya natin, mga kapuso, si Engineer Frederick Barrios, ang ating area manager ng National Power Corporation Palawan. Yung kanyang mga bataan, minamadali na talaga. Gustong-gusto na nilang magpailaw dyan sa isla ng Bisukay. Engineer, sir, magandang umaga muna. Si June Fred po ito. Ay, yun, magandang umaga po, Sir John Fred. Oo. Sir, update lang. Kumusta na? Nasa ilang porsyento na tayo dyan po sa ating ginagawang paglalagay muli ng mga poste sa isla ng Bisukay, katuwang yung mga taga-province po, Engineer Barrios, sir. Okay po. Medyo ang ginagawa na lang po nila kasi ngayon is yung mga service trap, wiring sa mga bahay. Oo, yung siguro mga 10 poste na lang po ang itatayo sa ngayon. Ang bilis, ha? So, baka Miyerkules po, kung sakali ngayong darating na Miyerkules or Huwebes, makakapag-ano na po tayo, makakapagpailaw na siguro. Hindi na tayo nag-initial, engineer. Tinapos na lang talaga lahat yung paglalagay ng poste. Opo, kasi pag nagano po, ma-unbalance kasi po yung yung makina. Baka magka-problema, no? Magkakaproblema din po. So may ang mangyayari, magkakaroon ng mga sudden power failure. Yun na lang po ang iniiwasan. Baka mabulunan. Kaya nakapag-decide po kami na ituloy na lang po muna. Saka na po kami mag-testing kung mga siguro Miyerkules na darating. So kung nasa 10 poste na lang yan, almost mahigit 90% na po yan na engineer, Opo, sir? ang inaantay na lang namin po yung mga service drop. Yung mga service drop ng mga bahay. Medyo marami-rami rin po yun. Oo. Kayo pa rin gumagawa nun, sir? 'Di ba? Dapat sa counterpart na yun hindi na po yung katuwang na po namin. Yung taga-province na po. Sa province na po. Para sabay-sabay na po yung trabaho. Mga linemen na nila, sir? Yung gumagawa nun. Oo.
So, target natin, baka within this week, abutin ng Yes po, Sabado. yes po. Kaya po, bago mag-Valentine's Day, maliwanag-liwanag na sila doon sa isla ng Bisukay. Siguro yun na po ang pa-Valentine's namin. Iyon. Oo. Magandang balita yan. At yung mga tauhan ng Napocor nandoon full force para sa pagpapailaw ulit dyan sa Bisukay Island. Salamat ng marami Yes, sa po. update, Engineer Wala Barrios, sir. pong anuman. So, Nabuhay po kayo. antayin na lang po yung mga taga Bisukay. Malapit na pong magkailaw. Iyon. Opo. Thank you. Good morning, sir, sa pagtanggap ng aming tawag. Good morning po. Maraming salamat. Saksi sa DYSP. Si Engineer Frederick Barrios, Area Manager ng Napocor. O yan, 10 poste na lang. At yung mga service drop na lang tungo doon sa mga kabahayan, yung inaayos ng Village Electrification Program ng province at ng Napocor. Magkakailaw na kayo sa Valentine's Day kung nabigo kayo ng Pasko, nung bagong taon, at yung mga birthdays ninyo dyan, mga fiesta ninyo dyan, ngayong araw ng mga puso, magkakailaw kayo, hindi na kayo mabibigo. Ha? Mga kaisla ko dyan. Konting-konti na lang, ilang araw na lang ang aantayin ninyo. Saksi sa DYSP. Mga kapuso, narito muna ang ating mga headlines. Headlines. Ulo ng mga balitang sa inyo, mamaya lamang po ng konti. National Food Authority Palawan target na makapamili daw ng 5,000 sako ng palay ngayong buwan ng Pebrero. Headlines. Rank number 9 most wanted person sa riyon sa kasong rape, arestado sa Rizal, Palawan. Headlines. DICT Palawan, naminadong tumataas na rin ang mga nabibiktima ng online scam dito po sa lalawigan ng Palawan. Headlines. At rank number 4 most wanted person sa bayan ng Batarasa. Arestado sa kasong prostrated murder. Headlines. Yan po ang mga balitang itatampok natin sa ating pong Saksi Balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Mga kapuso, yung VFAR ay nagpapaalala na naman, ha? Patungkol dito sa lalong-lalo na yung mga mahihilig sa limasag, sa alimango, sa barangay Luzbiminda ba? O mangingisda, may nadali na naman itong devil crab na tinatawag. Mga kapuso, kaya ito po, yung babala ng ating pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pag nakita nyo na itong, hindi naman kasi kanais-nais yung itsura nito, Wilmar eh. Diba? Kumpara doon sa talagang kinakain na alimango or alimasag. Kaya nga devil crab, parang parang kakaiba yung kanyang itsura. O itong Susimus ignus, o yung kanyang scientific name. Oo. Ito'y nasa 6 cm lamang at hanggang 10 grams. Medyo maliit siya. Maliit lang. Oo. Siguro nahahalo doon sa mga puyo, yung mga maliit pa nga eh. Oo. So, ingat mga kapuso natin dahil deadly kahit ganito lang ito kaliit, no? Ito po'y poisonous kapag nakain po ng tao, mga kapuso. Kung hindi tayo sigurado, abay, wag na po nating kainin, Kapag may mga nahalo, i-check nyo ninyo ng gusto. Kahit yung binibili ninyo dyan sa ating pamilihan, i-check po ninyo ng husto, doon sa yung itsura nitong devil crab na tinatawag. May isa pa
yung Atergatis floridos o floral egg crab na tinatawag. No? Sa online, marami na pong makikita tayong mga pabatid, babala. No? Yung mga eksperto na ito po ay bawal kainin or delikadong kainin. Ang epekto nito sa tao, lumalabas sa mga sintomas 10 hanggang 45 minuto matapos pong makain. Yung pong pamamanhid ng labi, dila at mukha. Pagkahilo at pagsusuka, paghihina ng kalamnan at pamamanhid ng katawan. Hirap sa paghinga, maaaring humantong sa pagkamatay dahil sa respiratory failure, mga kapuso. Saksi sa DYSP. Ito po'y nagtataglay ng uri ng lason ng tetrodotoxin at sexitoxin. Okay sana yung sexy. Kung magsisexy ka, walang toxin eh. Di ba? Parehong lason na matatagpuan sa pufferfish. Okay. At sa shellfish na tinamaan ng red tide. Hindi nawawala kahit lutuin o pakuluan dahil heat stable ang mga lason na ito. Kaya naman pala. Saksi sa DYSP. So yun po ha mga kapuso, ang babala mula sa ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR, Memaropa, mga kapuso. So kasing ano rin siya, kasing bagsik siya, para kaming nabutete, ha, mga kapuso. Kaya iwas, ingat po, mga kapuso. Wala na maulam, asin na lang. Oo, wag lang kumain itong devil crab na ito. No? Sa asin, ligtas ka. Oo. Gigising ka. Dito, malamang sa hindi ka na gumising pagkatapos mong kumain na itong devil crab na tinatawag. Saksi sa DYSP. Ay may mga initial result na po ang palarong panlalawigan. Kagabi ang nakita nating nangunguna doon sa medal tally ay yung pong host delegation na Batarasa. No? Abangan natin, yan ay hanggang sa yung pong isang linggong tatagisan ng lakas sa ating pong palarong panlalawigan. Yung nakaraan overall champion ay yung Brooks Point. No? Pero hati sila doon sa elementary at high school. Nag-champion naman yung Nara. Pero nung i-combine na po lahat ng mga medals na nakuha, overall yung Brooks Point. Nung nakaraang palarong panlalawigan, mga kapuso. Sa DYSP. Alas 8:58 ng umaga, saglit lamang magbabalik po ang programang Saksi at tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, sa ating pong mga talakayan. Balik tayo mga kapuso, 9 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Tayo po'y nakikipag-ugnayan kay sa Kaap Area 4 Puerto Princesa kina Manager Muhammad Naga S. Rascal, no? Ating pong Kaap Manager. Kasi dapat ito agad mabigyan ng kalinawan. Meron pong reklamo dito. I think isa itong turista, no? Bumisita dito po sa lalawigan ng Palawan. Basahin natin, ano? Bakit ang higpit na ng Puerto Princesa International Airport? Sabi niya dito, kaya nga sa agency mag-book para less hassle na, pero bakit lalo pinahihirapan kami, mga turista? Mga guard daw sa airport. Ito yung gusto nating malaman
Pero dinivert tayo ni Manager Rascal sa kanila lang daw tagapagsalita kay Miss Madel Espartero ba? Tama? Pakitawagan mo nga at paki-coordinate ito, Super Wilmar. No? Ulitin ko lang mga guard sa airport, paglabas daw pa lang, tatanungin ka na kung may van na at may tour na. Ano yan? May agency ng airport, sabi niya pa. Sinasabi namin may tour na kami at may van. Tatanungin kung anong agency daw. Ha? Sasabihin bawal ang agency sa airport at mag-aalok sila ng transfer sa amin para doon kami drop kung saan kami nakabook. Anong klaseng airport ito? Halos buong Pilipinas daw naikot na niya. Dito lang sa Palawan, ubod ng strict. Dapat masolusyonan ito. Dapat hindi ganito. Paano dadami ang turista kung ganito ang pamamalakad daw ninyo? Saksi sa DYSP. Yung dumadating, yung nandoon sa arrival, tinatanong daw ng guard kung meron ng van at kung may tour na. Anong pakialam ng guard kung may sasakyan na silang van at may tour na? Sinagot daw nila. Meron na silang van, meron na silang tour. Tinanong kung anong agency. Ano bang pake ng guard? Ang trabaho ng guard i-secure yung perimeter ng ating pong paliparan, hindi yung usisain pa yung mga dumadating na mga pasahero, yan man ay domestic at foreign tourist or mga lehitimong mga taga-Puerto at mga taga-Palawan. Hindi nyo na business, hindi nyo na trabaho na alamin kung may transportation na, may van at may mga tour na yung ating mga turista. Kaninong advice yan ang galing? Kaya tayo kumukontak ngayon sa pamunuan ng Kaap Puerto Princesa. Sabi naman ni Manager Muhammad Nagarascal, yung tawagan na raw natin ay si Miss Madel Espartero. Kesyo, pag ini-interview daw siya, iba yung lumalabas. Hindi ho kami yun, manager. With your respect, sir. Kung ano po ang interview namin sa inyo, yun po yung inilalabas namin. Wala pa naman yatang pangyayari na iba ang sinabi, iba ang nilabas namin dito. Baka allergy na tuloy si manager sa media ngayon sa tawag. Kaya tayo ay dinadivert na kay Miss Madel Espartero ang kanilang tagapagsalita. Pero hindi yung sumasagot si Ma'am Madel. Nagre-ring lang. Ma'am Madel, ito ay nangangailangan ng agarang kalinawan. No po? Kasi baka ito'y kasiraan, hindi lang ng lugar natin or hindi lang ng airport natin, kundi ng lugar natin. No? Biruin mo ito, sabi niya, halos buong Pilipinas na ikot niya na. Pero dito lang siya nakaranas ng ubod na istrikto, no? Sa ating paliparan. Dapat daw ay masolusyonan ito. Dapat hindi ganito. Paano daw dadami ang turista kung ganito ang pamamalakad? Saksi sa DYSP. May advice ba mula sa pamunuan ng Kaap doon sa mga guard natin? O yung mga dumadating na turista, tanungin ninyo kung may van na at may tour na at dapat
Ano, may sarili kayo diyang tour agency, ha? May sarili kayong van, may accredited transportation ba, mga van, yung ating paliparan para usisain nyo pa yung ating mga turista na dumadating diyan sa ating Puerto Princesa International Airport. Sa palagay natin, hindi nyo na po trabaho yan, mga sir. Ha? Lagpas-lagpas na sa mga trabaho ninyo yan. Yung gawin ninyo, i-secure yung mga pasaherong dumadating dyan, yung mga pasilidad, no? At wala na kayong kinalaman kung sino yung saan at paano sila mamamasyal dito sa ating lungsod at lalawigan ng Palawan. Saksi sa DYSP. Oh. Dudulog natin ito sa pamunuan ng CAAP. Hindi pa sumasagot eh. Mabilis naman sumagot si Manager Muhammad Negarascal pero ayaw niya magsalita eh. Balikan mo, Mar, ha? Kamo, hindi sumasagot yung kanilang PIO at baka po pwedeng siya na lang. Sige. Saglit lamang, 9:17 ng umaga. May ni-endorso ba kayong tour agency dyan, mga guard? At transport ban? Bakit kailangan nyo pang usisain? Kung may van na yung turista at may tour na sila. Kasama ba yan sa pagbabantay ninyo sa ating paliparan? Kay Maricel Andao Caliboso, good morning daw. Nanonood ng live sa Barangay Mauyon. Good morning sa inyo dyan. Angelita Navelia Cadiena, good morning. At sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Mamaya, sa huling bahagi siguro, no, ito'y good news eh. Sana'y maging practice na ito, tuloy-tuloy na. Yung pong insentibo ng ating mga manlalaro, agad-agad na pong naibibigay. Mga kapuso, for example, dyan sa palarong panlalawigan natin sa Batarasa, inanunsyo. Talagang binantayan ni Board Member Ortega kung babanggitin ni Governor Ami Alvarez sa kanyang mensahe. So talagang binanggit naman ni Gov na yung mga mananalo ng mga gintong medalya, silver man yan, bronze at gold, hindi matatapos yung palarong panlalawigan at hindi kayo makakauwi ng munisipyo nang hindi nila natatanggap yung kanilang mga insentibo katumbas ng mga pinanalunan nilang mga medalya. Diba? At yung mga nanalo nung palarong pambansa, palarong Memaropa, ibinigay na nung bago pa magsimula yung programa ng palarong panlalawigan nung nakaraang linggo doon sa mga atleta na nag-uwi ng karangalan para sa lalawigan ng Palawan. Mamaya, makikibalita tayo kay Board Member June Ortega, no? Sa mga miyembro ng ating provincial board at local school board natin sa lalawigan ng Palawan. Hindi naman talaga dapat na pinatatagal yan eh. No? Ewan ko ba kung saan pa nagtatagal yan. Malinaw naman. Diba? Ano pa mga dokumento ang kailangang hingiin ng mga nagdaan para tumagal yung pagbibigay ng mga insentibo na ganyan. Dahil automatic may listahan yan yung DepEd. Sino yung mga nagpakita, yung mga atleta na nag-excel sa mga palarong isinagawa. Diba? At po pwede naman yan na pagsabak ng mga atleta natin, naka-ready na
sa panig ng provincial government yung pondo. Although pwede siguro naman ay estimated lang muna, initial lamang muna, dahil hindi naman tiyak kung ilang atleta yung makakapag-uwi ng mga medals na ganyan. Diba? Kung gaano karami at ilan yung gold, ilan yung silver, ilan yung bronze. Pero ngayon, bakit nagagawa naman ng paraan? Diba? 9:21 ng umaga, balita muna tayo. Pasok muna natin yung ating pong mga balitang lokal. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Puntahan natin ang ating mga kasamahan. Balita mula kay Super June Vicer Bantacolo. National Food Authority Palawan target daw na makapamili ng 5,000 sako ng palay ngayong buwan ng Pebrero. Super Radio, Local News. Sa detalye na balitang yan, Super June. Target gaya ng National Food Authority Palawan na makapamili ng mahigit 5,000 na sako ng palay sa mga magsasaka sa lalawigan ng Palawan para sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Sa panayam ng Super Radio kay NFA Palawan. Go ahead, June. Sa panahon ng Super Radio kay NFA Palawan Branch Manager Julius Lopez, sa ngayon ang pamimili ng tuloy-tuloy sa ngayon, pamimili sa mga sakahan kung saan noong Enero nasa 135,000 bags ng palay ang nabili sa iba't ibang lugar. Umaasa naman ng NFA na patuloy na magbenta sa kanila ang mga magsasaka para sa kasulukuyang buying price nito para sa clean and dry. Samantala, ngayong taong 2026 ay inaasahan ng halos 200,000 bags ng palay ang target ng NFA na mabilis sa mga magsasaka sa probinsya. Ang palay procurement ng NFA ay upang makatulong sa karagdagang imbak ng bigas sa mga bodega bilang suporta sa benteng bigas program ng Department of Agriculture at mayroong magamit pagdating ng mga kalamidad. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. DYSP Super Radio. Super Radio. Balita. Samantala, police report, rank number 9 most wanted person sa rehiyon ng Mimaropa sa kasong rape o na may kasong rape, arestado. Yan po sa Rizal, Palawan. Super Radio. Police Report. Sa detalye, Super Kenneth. Arestado ng mga otoridad sa bayan ng Rizal, Palawan ang rank number 9 most wanted person sa rehiyon kaugnay sa kinakarap na kasong rape o panggagahasa. Kinilang na aresto na sa alias Armilito, residente ng sitio Darapiton, barangay Panalingaan sa bayan ng Rizal, Palawan. Ito ay inaresto ng Rizal Municipal Police Station ang katuwang ang Provincial Intelligence Unit sa bisa ng warrant of arrest para sa kanyang kinakarap na kaso na walang inalaang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan na sa kustodiya ng pulisya ang nasabing na aresto para sa kaukulang disposisyon. Ako si Karat Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Balikan natin si Super June. DICT Palawan na minadong tumataas na rin ang mga nabibiktima ng online scam dito sa lalawigan ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Local News. Super June. Aminado ang Department of Information and Communications Technology o DICT na tumataas na ngayon mga nabibiktima ng online at text messages scams sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Sa
sa naging kapihan ng PI8 Palawan kahapon. Ayon kay Miss Angel Orendain, ang head ng PNPI at sa cybersecurity ng DICT Palawan, na base sa resulta ito ng mga reports at evaluation ng ehensya ay tumataas ng nasabing ng mga problema dahil lumulobo na rin ang availability ng internet connection. Bilang tugon ng DICT sa ganitong usapin ay patuloy muna sila sa pagbibigay ng awareness sa pamagitan ng cybersecurity program. Bukod pa rito ay may mga trainings na maaaring tangkilikin ng publiko kung paano maayos na magamit ang social media, kung ano ang mga dapat iwasan, mga dapat gawin sa pag-access ng mga online platforms. Ako si John Vital Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. DYSP Super Radio Balita. Balikan natin ang ating police report. Rank number 4 most wanted person naman ito. Yan po sa bayan ng Batarasa ang inaresto sa kasong prostrated murder. Super Radio Police Report. Sa detalye, Super Kenneth. Ang estado ng mga otoridad, ang rank number 4 most wanted person sa bayan ng Batarasa, kaugnay sa kinakarta ka sa frustrated murder. Kinilala ito sa alias de Rodel, 46 anyos, residente ng Barangay Marangas sa naturang munisipyo. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Batarasa Municipal Police Station, katuwang ang iba't ibang law enforcement agency sa bisa ng warrant of arrest na binaba ng korte at may piyansang 200,000 piso para sa pansamantalang kalayaan. Nasa kustudiya na ng ng pulisya na banggit na inaresto para dapat sa kaukulang disposisyon. Ako si Karat Kilomaris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Yan po ang mga tampok na balita sa oras na ito, alas 9:27 na ng umaga. Super sa balita. Super sa balita. Balik tayo mga kapuso, alas 9:43. Nung nakaraan mga kapuso, pinag-uusapan, samot-saring mga reaksyon din, yung pong suhisyon itong ating kinatawan mula sa ikalawang distrito, Congressman Jose Chavez Alvarez, doon sa mga kung papaano, lalo tayong makaka-attract ng mga turista, kakadagdag sa bilang ng mga tourist arrivals dito sa Puerto Princesa na ginagawang daanan na lang ng mga patungo ng El Nido, ng San Vicente, ng Port Barton, at ngayon ng Balabac, mga kapuso. Iisa dyan yung mungkahin na pahabain yung pong ating runway, dagdagan ng ilang metro pa para maka-accommodate ng mas malalaking mga eroplano internationally, dahil sa ngayon ay limitado lang, yung pong mga eroplano na nakakalapag. Kung lalapag man, may dagdag na insurance. Yun pala yun, Kaya medyo mahal yung airfare, yung pamasahe sa eroplano sa ilang mga lugar, dahil po din yan sa haba ng runway, mga kapuso. At kapag gagamit ng malaking eroplano, malaki rin yung insurance na binabayaran ng ating mga airline. Kaya binabawi din nila doon sa presyo ng mga tickets, mga kapuso. So mismong yung DOTR na, yung Department of Transportation na po, yung nag-come up, para mapababa yung airfare dito po sa ating bansa, mga kapuso. Base po sa panayam ng ating pong GMA Integrated News kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, plano nilang pahabain na po, mga kapuso, ang runway ng mga paliparan sa ating pong bansa. So hindi na lang ire-recommenda ito
ng ating mga lokal ng mga opisyales, ng ating mga congressman na request pa sa DOTR, sa national government. So mismong Department of Transportation na yung gagawa ng hakbang bilang proyekto, yung pong pagpapahaba ng ating mga paliparan, ng mga runways po natin. Dadagdagan na po nila para ma-accommodate, madagdagan yung mga flights at ipag-uutos na rin ang lahat ng mga bagong paliparan dapat daw po kaya ang malalaking eroplano. Saksi sa DYSP. So maganda yan, ha, mga kapuso. Isa pala sa dahilan ng mahal na airfare, yung maikling mga runways natin, mga kapuso. Kaya gumagamit ng maliliit na mga eroplano yung ating mga airlines doon sa mga piling mga destination. So kung maliit na eroplano, malaki ang gastos, mahal yung pong pamasahe. Kumpara doon sa mga malalaking eroplano, maraming seats, no? At bababa yung pong pamasahe. Pero mangyayari yan kapag yung mga palipara naman natin ay equipped ng mahabang runway, ng mga pasilidad na kaya tumanggap ng mga malalaking mga eroplano ng ating mga airline. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng This News is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. (9:47) ng umaga. Bago natin bago sumalang sa sesyon. May sesyon ngayon, ano? Ang ating provincial board araw po ng Martes. So, nagawa naman na i-updated yung pagbibigay ng mga incentives ng ating po mga atleta. Paano nila ito ginawa ngayon? Kasi dati-rati, nagtuturuan pa yung DepEd. Nagtuturuan pa yung capital, yung accounting at yung budget, no? Doon sa pagbibigay ng mga insentibo ng ating mga atleta na kaya naman pala, no? Na pagkapanalo ng isang atleta, araw lang, hindi natatapos yung event, ay pwedeng ibigay yung katumbas ng halaga ng kanilang napanalunang gintong medalya or ng silver or ng bronze medal na maiuwi nila, mga kapuso. At yan nga po yung magandang balita na inanunsyo ni Governor Ami Alvarez doon po sa pagbubukas ng Palarong Panlalawigan 2026 sa Batarasan noong nakaraang linggo lamang ng gabi, mga kapuso. Sisimula na ba yung session? Balahin lang natin si board member Rafael June Ortega, mga kapuso, kaugnay sa bagay na ito. Ngayon, mas inspired yung mga atleta, di ba? Mas magpupursige sila, no? Na galingan yung kanilang paglalaro dahil kapag sila inanalo at nakapag-uwi ng gintong medalya or mayroon silang makuhang karangalan, may kaakibat na insentibo agad-agad. Hindi yung tatagal ng 2, 3, umaabot pa ng 5 buwan bago mapapasa kanila, no? Natapos na yung palaro, nakapagpambansa na, nakapagmemaropa na, hindi pa nila nakukuha yung kanilang incentives.
sa kanilang napanalunan sa bawat event. Saksi sa DYSP. Marahil ay busy pa. Sige, okay lang. No? Pero hindi natin ito titigilan hanggat na hindi natin bibigyan ng kalinawan na sasagot ng pamunuan ng ating Puerto Princesa International Airport. No, itong hinaing na ito ng isang turista